Kamusta po kayong lahat? Maraming salamat sa inyong pagtutok. Ako po si Dr. Mila De La Paz at bilang isang espesyalista sa pangangalagang pangkalusugan para sa mga kababaihang senior, ang aking pasyon ay tulungan ang mga babaeng tulad ninyo na mamuhay ng may sigla at saya sa bawat yugto ng buhay. Kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa isang mahal na babae. Tawagin na lang natin siyang Elena. Natagpuan siya ng kanyang anak na babae sa kanyang paboritong silyon sa tabi ng bintana na may isang tasa ng tsaa na hindi pa nauubos sa mesang katabi niya. Walang anumang senyales ng paghihirap, walang sigaw para sa tulong, tanging katahimikan. Ang sikat ng araw ay pumapasok, ang kanyang ginagantsilyo ay nasa kanyang kandungan at isang tahimik na kahungkagan ang bumalot sa silid, ang uri ng katahimikan na sumusunod lamang sa isang bagay na pinalna. Ang nakasaad sa opisyal na ulat ay natural causes. Ngunit para sa aming mga nakakaalam ng mga senyales, ito ay ibang-iba. Ito ay isang tahimik na pagbagsak ng hormonal at physiological na sistema. Ito ay ang dahan-dahang pagkasira ng sigla ng isang babae, hindi dahil sa isang biglaang sakit, kundi dahil sa tahimik na kapabayaan. At ang nakakalungkot, hindi nag-iisa si Elena. Bawat taon, libu-libong nakatatandang kababaihang Pilipino ang nakararanas ng parehong paghina sa kanilang kalusugan ng pelvic, sa kanilang emosyonal na sigla, at sa kanilang pakiramdam ng koneksyon sa sarili nilang katawan. Nagdurusa sila habang iniisip na ginagawa nila ang tamang bagay sa pamamagitan ng pagsuko sa isang bahagi ng kanilang sarili na inaakala nilang hindi na nila kailangan. Sa loob ng maraming dekada, sinabi sa atin na ang sexualidad ng isang babae ay may expiration date na. Ang pagnanasa pagkatapos ng isang tiyak na edad ay hindi nararapat o hindi kailangan. Ngunit pagkatapos ng edad 60, ang mismong paniniwalang iyon ay maaring tahimik na magdulot sa iyo ng pagkawala ng lahat. Dahil narito ang katotohanang walang nagsasabi ng malakas, kapag itinigil mo ang lahat ng anyo ng sexual na aktibidad, kabilang ang pansariling kasiyahan, self-pleasure, sa iyong mga huling taon, ang iyong katawan ay hindi lang basta pumipindot sa pause button. Ito ay nagsisimulang humina. Ang kalusugan ng iyong pelvic floor ay maaaring maapektuhan, ang iyong balanse ng hormon ay maaaring magulo, at ang iyong emosyonal na katatagan ay maaaring malanta. Sa oras na maramdaman mo ang mga epekto huli na ng maraming taon. Sa aking karera, nakaupo ako, kasama ng mga retiradong nurse, mapagmahal na lola, mga babaeng nagpatakbo ng mga kumpanya, at mga babaeng buong pagmamalaking nagpatakbo ng kanilang mga tahanan. Napakarami sa kanila ang nag-akala na ginagawa nila ang tamang bagay sa pagpapabaya sa bahaging iyon ng kanilang sarili. Nakita ko ang tahimik na pagsisisi sa kanilang mga mata nang sa wakas ay naramdaman na nila ang pinsala dahil wala silang ideya na ang isang pribado at personal na gawain ay sa katunayan mahalaga para sa kanilang kalusugan sa mga pinakakritikal na taon ng kanilang buhay. Ngunit may magandang balita. Sa talakayang ito, gagabayan ko kayo sa 4 na tunay na kahihinatnan sa kalusugan na maaaring mangyari kapag itinigil mo ang masturbasyon bilang isang nakatatandang babae, at higit sa lahat, kung paano ito maiiwasan bago pa mahuli ang lahat. Ang mga ito ay simple practical at medical na mga solusyon na ginamit ng libo-libo sa aking mga pasyente upang protektahan ang kanilang sexual na kalusugan, ibalik ang kanilang enerhiya, at iwasan ang mga karaniwang issue na karaniwang ipinagkakamali ng karamihan sa mga kababaihan bilang pagtanda lamang. At pakiusap manatili kayo sa akin hanggang sa dulo. Ang huling kahihinatnan na ibabahagi ko ay isa na bihirang talakayin, ngunit maaari nitong tahimik na mapataas ang iyong panganib para sa masasakit na kondisyon at emosyonal na pagkabalisa kung ito ay babaliwalain. Kung nagmamalasakit ka sa pagprotekta sa iyong katawan, sa iyong kumpiyansa, at sa iyong kalayaan, habang ikaw ay tumatanda,
gugustuhin mong marinig ito. Kung nanonood ka ngayon, mag-type ng 1 sa mga komento kung kasama kita o 0 kung ikaw ay may pag-aalinlangan. Tinatanggap ko pareho dahil ito ay isang pag-uusap na nararapat na magkaroon ng mga kababaihan ng ating henerasyon ng walang hiya at may tunay at tapat na mga sagot. Ngayon, magsimula tayo sa una at marahil ang pinakamapanganib na napapabayaang kahihinatnan, ang pagkawala ng paggana ng vagina at clitoris. Nakita ko na ito ng hindi mabilang na beses. Isang babae sa kanyang huling 60s o 70s, tawagin natin siyang Cora, ang darating sa aking opisina na nalilito at nababalisa. Sasabihin niya na anumang uri ng paghipo doon sa ibaba ay naging hindi komportable kahit na masakit. Ang pinakanakakabahala sa kanya ay hindi lamang ang kakulangan ng pagnanasa. Ito ay kung gaano kabilis ang lahat tila nangyari. Isang araw pakiramdam niya ay siya pa rin ang dati at sa susunod may isang bagay sa loob niya na basta na lang nagsara. Ito ay nakakagulat sa karamihan ng mga kababaihan. Bakit dahil walang sino man ang nagsabi sa kanila na ang pagtigil sa lahat ng sexual na aktibidad ay maaaring maging sanhi ng pagkasayang o pag-atrophy ng kanilang sexual na paggana tulad ng isang kalamnan na hindi ginagamit. Hayaan ninyong sabihin ko ito nang malinaw mga ginang ang mga tissue ng inyong vagina at clitoris ay mayaman sa mga daluyan ng dugo at nerbiyos na nangangailangan ng regular na daloy ng dugo upang manatiling malusog at tumutugon. Kapag matagal kayong walang anumang pagka-arouse o estimulasyon, lalo na pagkatapos ng edad 60, may isang mapanganib na bagay na nagsisimulang mangyari. Bumagal ang daloy ng dugo, ang mga tissue ay maaaring numipis matuyo at maging hindi na gaanong elastiko, isang kondisyon na kilala bilang vaginal atrophy. Maaari itong humantong sa pananakit pagkapunit at isang hindi na maibabalik na pagkawala ng pakiramdam at paggana. Ito ay hindi lamang isang teorya, ito ay pangunahing biyolohiya. Isipin ninyo ito ng ganito, kung itinigil ninyo ang pag-uunat ng inyong mga kalamnan sa loob ng 6 na buwan, ano ang mangyayari? Mawawalan kayo ng flexibility at range of motion. Ang parehong prinsipyo ay angkop dito. Pagkatapos ng isang tiyak na edad, ang inyong sexual na paggana ay hindi lang basta naka-standby. Nagsisimula itong magsara kapag hindi ginagamit. Ang pinakamasamang bahagi ay ang paghinang ito ay hindi dumarating na may malakas na babala. Ito ay tahimik. Unti-unti itong lumalapit sa iyo. Isang araw mapapansin mo na ang paghipo ay hindi na katulad ng dati. Pagkatapos, ang intimacy ay nagiging masakit kaya iniiwasan mo ito. Sa kalaunan ng iyong katawan ay maaaring hindi na tumugon ng may kasiyahan dahil ang mga pundasyong sistema ay nagsimula ng masira. May mga babaeng umupo sa aking harapan, nagpipigil ng luha, nagtatanong kung maibabalik pa ba nila ang ginhawa at kasiyahang iyon. Ang ilan ay kaya pa na may dedikadong therapy at pagbabago sa pamumuhay. Ngunit para sa iba, masyado na silang naghintay ng matagal. Akala nila ang pagtigil sa pansariling kasiyahan ay normal na bahagi ng pagtanda. Sa katotohanan ito ay ang tahimik na simula ng isang pagkasira sa paggana. Linawin ko, hindi ito tungkol sa pagiging obsessed sa sex. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa isang mahalagang bahagi ng iyong circulatory system, kalusugan ng iyong mga nerbiyos at ang iyong pagkatao. Ang pagpapanatili ng paminsan-minsang pansariling aktibidad, kahit isang beses o 2 beses sa isang linggo, ay maaring panatilihin ang daloy ng dugo, mapanatili ang pagkaelastiko ng tissue at ipaalala sa iyong katawan na ang pagganang ito ay mahalaga pa rin. Ang katotohanan ay kung ano ang hindi mo ginagamit, nagsisimula kang mawala ito. At kapag ikaw ay mas matanda, ang pagkawala na yon ay maaaring maging masakit at lubos na nakapanghihina ng loob. Tinatamaan nito ang tiwala sa sarili ng isang babae, ang kanyang kakayahang maging intimate at ang kanyang pangunahing pakiramdam
ng pagiging buo. Ang pinakatrahedya, ito ay lubos na maiiwasan. Ngayon habang karamihan sa mga kababaihan ay natatakot sa sakit o pagkawala ng paggana iyon ay simula pa lamang. Ang susunod na kahihinatnan ay nakakaapekto sa isang bagay na mas malalim ang iyong mga hormon. At kapag wala na sila sa balanse ang mga epekto nito ay lumalampas pa sa kwarto. Ito ay kapag nagugulo ang balanse ng hormon. Karaniwan itong nagsisimula ng banayad. Ang isang babae ay tumitigil sa pakiramdam na siya ay sarili niya, ngunit hindi niya lubos maipaliwanag kung bakit. Ang kanyang tulog ay hindi na gaanong mahimbing. Mas nakakaramdam siya ng pagkabalisa, ang kanyang mood ay patag, at ang kanyang kakayahang harapin, ang stress, ay tila naglaho. Sa kaibuturan nararamdaman niyang may isang mahalagang bagay na wala sa tono. Sa aking klinika nakita ko ang mga kababaihan na iniuugnay ito sa mga natitirang epekto ng menopause o sa stress lamang ng buhay. Ngunit kapag sinuri namin ng mas malalim, madalas naming natutuklasan na ang kumpletong kakulangan ng sexual na estimulasyon at orgasm ay maaring mag-ambag sa hormonal imbalance. Narito ang agham na hindi naririnig ng karamihan. Ang orgasm ay isa sa pinakamakapangyarihang natural at hindi parmasyutikong paraan para sa mga nakatatandang kababaihan upang makatulong na i-regulate ang kanilang neurochemistry. Hindi ito tungkol sa pantasya, ito ay tungkol sa biyolohiya. Kapag nakaranas ka ng arousal at orgasm ang iyong utak, ay napupuno ng isang halo ng mga kapaki-pakinabang na hormone at neurotransmitter. Ang oxytocin, ang bonding hormone, ay tumataas na nagtataguyod ng pakiramdam ng kalmado at koneksyon. Ang endorphins, ang natural na pain reliever ng iyong katawan, ay inilalabas. Ang dopamine, ang kemikal ng kasiyahan at motibasyon, ay sumisipa. Ngunit kapag itinigil mo ang prosesong yon, nang tuluyan tinatanggihan mo ang iyong utak at katawan ng isa sa pinakamabisa nitong natural na regulator ng mood at stress. Ang sistema na tumutulong sa iyo na makaramdam ng kasiyahan, kalmado at koneksyon ay kinakalawang. Para sa mga babaeng postmenopausal na nakikipag-deal na sa mas mababang antas ng estrogen, maaari nitong palalain ang isang masamang sitwasyon na nagpapabilis ng pakiramdam ng pagkabalisa, mababang mood at emosyonal na kahinaan. Hindi ko malilimutan ang isang retiradong guro, isang masiglang babae na ginugol ang kanyang buhay sa pag-aalaga sa iba. Sinabi niya sa akin na pagkatapos ng maraming taon na pakiramdam na patag ang emosyon, pakiramdam niya ay naging isang multo siya sa sarili niyang buhay. Ang kanyang mga salita ay nananatili pa rin sa akin. Sabi niya, "Dora Dela Paz, hindi ko na makilala ang babaeng nakikita ko sa salamin." Hindi ito tungkol sa pagiging banidosa. Ito ay malalim na kalungkutan sa pagkawala ng sigla. Hindi ito kailangang mangyari. Sa kaunting edukasyon at isang simpleng pribadong ugali na mali niyang inakala na nalipasan na niya, maaari niyang suportahan hindi lamang ang kanyang kalusugan ng hormon, kundi pati na rin ang kanyang kaligayahan, kanyang kalmado at kanyang katatagan. Ngunit sa tuloy-tuloy at magalang na pakikipag-ugnayan sa iyong sariling katawan, maaari mong suportahan ang iyong neurochemical health ng mas matagal kaysa sa inaakala ng karamihan. Habang ang mga hormon ay madalas na hindi nakikita, ang susunod na kahihinatnan ay isang bagay na pisikal na nararamdaman ng maraming kababaihan, minsan ay may matinding pagkadismaya. Ito ay isang kondisyon na tahimik na nabubuo hanggang sa magsimula itong makagambala sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ito ang tumaas na panganib ng pelvic floor dysfunction. Mayroong isang uri ng problema na bihirang pag-usapan ng mga nakatatandang kababaihan. Ito ay ang biglaan at nakakahiyang pagtagas kapag tumatawa ka o bumabahing. Ito ay ang nakakadismayang pagnanais na palaging gumamit ng banyo o ang pakiramdam ng isang mabigat na presyon sa iyong balakang. Hindi ito biglaang sumusulpot. Ito ay dahan-dahan at tahimik na nabubuo hanggang sa ito na ang nagdidikta kung saan ka maaaring pumunta
at kung ano ang maaari mong gawin. Ang nakakagulat ay kung gaano kadalas ang tahimik na pagdurusa na ito ay maaring maiugnay sa mga huminang kalamnan ng pelvic floor, isang kondisyon na maaaring palalain ng kakulangan ng sexual na aktibidad. Ang iyong pelvic floor ay isang duyan ng mga kalamnan na sumusuporta sa iyong pantog matris at bituka. Ang orgasm ay nagiging sanhi ng ritmikong at hindi sinasadyang pagkontrata ng mga kalamnang ito. Ito ay sa epekto isang natural na ehersisyo para sa iyong pelvic floor. Nakakatulong itong panatilihing matatag, malakas at koordinado ang mga kalamnang yon. Kapag itinigil mo ang lahat ng sexual na aktibidad, nawawalan ka ng isa sa pinakamahusay at pinakakaaya-ayang paraan ng kalikasan upang mapanatili ang kalusugan ng pelvic floor. Habang humihina ang mga kalamnang yon, mas madali kang kapitan ng urinary incontinence at maging ng pelvic organ prolapse. Bilang isang manggagamot, hindi ko mabilang kung gaano karaming mga nakatatandang pasyente ang dumarating na iniisip na ang incontinence ay isang hindi maiiwasang bahagi lamang ng pagtanda para lamang matuklasan namin na mayroon silang malaking kahinaan sa pelvic floor. Sa maraming kaso, isang bahagi ng isang komprehensibong plano ng paggamot kasama ng mga tiyak na ehersisyo ay ang muling pag-engage sa mga kalamnang iyon sa pamamagitan ng sexual na estimulasyon. Minsan akong gumamot ng isang pasyente, isang kaibig-ibig na babae na nagngangalang Anita na halos hindi na lumalabas ng bahay dahil sa takot sa pagtagas ng ihi. Itinigil na niya ang lahat ng anyo ng intimacy, maraming taon na ang nakalipas. Nang talakayin namin ang papel ng orgasm sa kalusugan ng pelvic floor, ito ay isang revelasyon sa kanya. Para sa kanya, ang muling pagbuo ng koneksyon sa kanyang katawan ay hindi lamang tungkol sa kasiyahan. Ito ay isang mahalagang bahagi ng pagbawi sa kanyang kalayaan at kanyang kumpiyansa, isang layunin na maaaring mas madaling napanatili sa isang simple at natural na ugali. Hindi ito tungkol sa pagtataguyod ng kalayawan. Ito ay tungkol sa pag-iwas sa pagdurusa. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang katawan ng babae ay hindi biglang tumitigil sa pangangailangan ng maintenance pagkatapos ng 60. Kung tutuusin, mas kailangan nito ng maingat na atensyon. Ang iyong pelvic floor ay mahalaga para sa iyong pang-araw-araw na ginhawa at kumpiyansa. At kapag ito ay napabayaan ng pinsala, ay hindi lamang abala, ito ay maaaring magbago ng buhay. Ngunit habang ang isang mahinang pelvic floor ay maaaring magdulot ng mga pisikal na problema, ang huling kahihinatnan na nais kong ibahagi ngayon ay tumatama ng mas malalim. Tinatamaan nito ang mismong kaibuturan ng kung ano ang nararamdaman ng isang babae tungkol sa kanyang sarili. Ito ang pagbaba ng emotional at intimacy. Ito ang pinakatahimik na paghina sa lahat at para sa marami ang pinakamasaklap. Hindi ito lumalabas sa isang blood test, ngunit nararamdaman mo ito sa kaibuturan ng iyong kaluluwa. Ito ay isang dahan-dahang pagkupas ng ningning na dati mong taglay, isang gumagapang na pakiramdam ng pagkakahiwalay sa mundo at sa iyong sarili. Nangyayari ito ng paunti-unti. Itinitigil mo ang masturbasyon, sinasabi sa iyong sarili na bahagi lamang ito ng pagtanda o kawalan ng interes. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang desisyong iyon ay hindi lamang nakakaapekto sa iyong katawan. Umaabot ito sa iyong isip at iyong espiritu. Nakausap ko na ang hindi mabilang na mga kababaihan na naglalarawan ng pakiramdam na hungkag o hindi nakikita. Hindi dahil sa isang sakit kundi dahil sa maraming buwan, minsan ay taon na walang anumang anyo ng pisikal na pagpapalaya o intimacy kahit sa kanilang sarili. Dahan-dahan nagsisimula silang makaramdam na hindi konektado sa kanilang sariling pagkababae at sensualidad. Hindi nila ito pinag-uusapan siyempre. Ang mga kababaihan ng ating henerasyon ay hindi tinuruan kung paano. Ngunit ito ay nakikita sa paraan ng kanilang pagdadala sa sarili, sa paraan ng pag-iwas nila, sa pagtingin sa salamin, sa paraan ng paghina ng kanilang mga boses. Hindi lamang ito tungkol sa sex.
Ito ay tungkol sa sigla. Ito ay tungkol sa makapangyarihan at siyentipikong koneksyon sa pagitan ng iyong pisikal na katawan at ng iyong emosyonal na kagalingan. Kapag isinuko mo ng tuluyan ang pansariling kasiyahan, pinuputol mo ang isa sa mga natural na daanan ng iyong katawan patungo sa kagalakan, pagkilala sa sarili, at pakiramdam na tao. Sa neurologically, ang mga kemikal na inilalabas sa panahon ng orgasm, dopamine, oxytocin, endorphins, ay mahalaga para sa pag-regulate ng mood, pagbabawas ng pagkabalisa, at pagpapatibay ng emosyonal na katatagan. Kung wala ang mga ito, ang mga nakatatandang kababaihan ay mas madaling kapitan ng depression, kalungkutan, at maging ng paghina ng pag-iisip. Nakita ko ang mga dating kumpiyansa at sosyal na kababaihan na naging isole at umatras, hindi dahil sa malaking pagbabago sa kanilang buhay, kundi dahil sa pagtigil nilang kumonekta sa isang bahagi ng kanilang sarili na minsang nagparamdam sa kanila na sila ay buhay. Ang tunay na panganib ay hindi kailanman nakikita ng karamihan sa mga kababaihan ng koneksyon. Hindi nila kailanman iniuugnay ang emosyonal na pamamanhid na kanilang nararamdaman sa isang tahimik na desisyon na ginawa nila ilang buwan o taon na ang nakalipas. Ito ang kahihinatnan na pinakamasakit sa aking puso dahil ito ang maaaring magnakaw sa dignidad ng isang babae nang hindi man lang niya namamalayan na ito ay kinukuha. Ngunit nais kong marinig ng bawat babaeng nakikinig ito ng malakas at malinaw. Isang huling salita mula sa inyong doktora. Mayroong isang malalim na nakaugat na paniniwala sa ating kultura na habang tumatanda ang mga kababaihan, dapat nilang kalimutan ang mga bagay tulad ng intimacy, kasiyahan, at pagnanasa. Na ito ay sa paanuman marangal o kagalang-galang na hayaang manahimik ang bahaging iyon ng iyong sarili. Ngunit pagkatapos ng higit sa 3 dekada bilang isang doktor, sinasabi ko sa inyo na ang paniniwalang ito ay nagdudulot ng pagkawala ng kalusugan, kaligayahan, at pagkakakilanlan sa napakaraming mabubuting kababaihan. Narinig ninyo ngayon kung paano ang pagtigil sa simpleng pribadong gawaing ito ay maaring humantong sa dahan-dahang pagkasira ng inyong sexual na paggana, pagkagulo sa inyong kalusugan, ng hormone, paghina ng inyong pelvic floor, at isang tahimik na emosyonal na pamamanhid na sumisira sa inyong espiritu. Hindi ito maliliit na pagbabago. Ito ay mga pagbabagong nagbabago ng buhay na nangyayari hindi lamang dahil sa pagtanda, kundi dahil sa kapabayaan. Narito ang magandang balita at ang pinakamahalagang aral na maiaalok ko sa inyo, hindi pa huli ang lahat upang bumalik sa inyong sarili. Hindi pa huli ang lahat upang muling gisingin ang enerhiya na akala ninyo ay wala na. Naaalala pa rin ng inyong katawan kung paano makaramdam, hinahangad pa rin ng inyong isipan ang koneksyon at nakasalalay pa rin ang inyong kalusugan sa paggalang ninyo sa bawat bahagi ng inyong sarili. Hindi ito tungkol sa pagiging malibog. Ito ay tungkol sa pagiging buhay. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng kung ano ang nagpaparamdam sa iyo na masigla, buo at tao. Hindi mo kailanman kailangang makaramdam ng hiya sa pagpili ng kalusugan kaysa sa katahimikan. Ang mahalagang aral, ang pinakamahalagang aral dito ay ang pangangalaga sa sarili ay hindi tumitigil sa anumang edad. Ang iyong katawan ay isang instrumento na nangangailangan ng patuloy na atensyon, paggalang at pagmamahal sa bawat yugto ng buhay. Ang pagpapanatili ng iyong sexual na kalusugan sa pamamagitan ng ligtas at pribadong paraan ay hindi isang luho, kundi isang mahalagang bahagi ng pangkalahatang kagalingan, pisikal, hormonal at emosyonal. Ito ay isang pagpapatunay na karapat-dapat kang manatiling masigla at buo. Kung ang mensaheng ito ay may naramdaman sa loob mo, kahit kaunti lang pakitype ang sa mga komento sa ibaba para ipaalam sa akin na narito ka pa rin na ipinaglalaban mo ang iyong kalusugan. At kung hindi ayos lang din, mag-type ng 0 at sabihin sa akin
kung ano ang nasa isip mo. Sa alinmang paraan mahalaga ang iyong boses at hindi ka nag-iisa dito. Mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe para sa mas maraming tapat na pag-uusap tungkol sa iyong kalusugan. At panghuli, hinihiling ko na ibahagi ninyo ang mensaheng ito. Ibahagi ito sa isang kapatid na babae, isang kaibigan, o sino mang babae sa iyong buhay na kailangang marinig na mahalaga pa rin siya at hindi pa siya tapos. Maraming salamat sa inyong oras. Manatiling malusog.